Bakit nga ba sinasabing nasa super cycle sa XRP ayon sa may pinakamataas na IQ sa mundo? Pumasok po sa XRP ngayong taong 2026 na may malinaw na lakas matapos po niyang basagin ang $2 na resistance at gawing matibay ito na support. Ang dating level na mahirap lampasan ay ngayon nagsisilbing pundasyon ng susunod na galaw. Ibig sabihin nito ay may tuloy-tuloy na buying pressure mula sa market. Para po sa atin bilang mga traders at investors, malinaw itong senyales na nagbabago ang market psychology. Hindi na po takot ang market kay XRP. Bagkos ay handang mag-hold at magdagdag ng position. Ang ganitong klaseng structure ay madalas makita bago pumasok ang isang asset sa mas malawak na expansion phase. Ang pananaw na ito ay lalong pinatibay ni Yang Hon Kim na may IQ na 276. Isa siya sa pinaka-respetadong analytical mind dito sa crypto space. Ayon sa kanya ay nasa super cycle na sa XRP. Ibig sabihin ay hindi lang ito simpleng rally, kundi isang mas mahaba at mas malalim na cycle ng pag-akyat. Ang ganitong cycle ay kadalasang sinusuportahan ng macro structure at saka long-term demand. Hindi po ito basta hype. Ito ay resulta ng accumulation na matagal na nabuo at ngayon pa lang ay unti-unting lumalabas sa presyo. Ngayon kung tama po ang pananaw ni Kim, maaring ang 2026 or ang taong ito ay maging taon ng desisyon para kay XRP. Ang dating tahimik na galaw ay maaari pong maging sunod-sunod na expansion. Maraming analyst ang nagsasabing ang technical signals at historical behavior ng XRP ay tugma sa ganitong senaryo. Kaya para sa atin, ang super cycle ay hindi po nangangahulugan ng biglaang spike lamang, kundi isang panahon kung saan mas nagiging predictable ang upside bias at mas nagiging mahalaga ang tamang position kaysa sa mabilisang trade. Sa balita naman na ito ay bakit naniniwala ang isang analyst na kayang magkaroon ng bagong ATH sa XRP ngayong buwan na ito. Ayan. Ang analysis po ni Bird ay nakatuon sa XRP laban kay Bitcoin. Ayan. Meron po siyang ibinahaging chart dito. Ayan. Nakatuon po sa XRP laban kay Bitcoin at hindi lamang po sa simpleng dollar price. Ayon po sa chart, bumalik sa XRP sa isang zone na historically nagiging simula ng malalaking galaw. Ang unang resistance line na tinukoy po niya ay paulit-ulit ng nagsisilbing trigger ng rally. Sa tuwing nalalampasan ito, mabilis na lumalawak ang momentum at nagbabago ang trend structure. Ito ang dahilan kung bakit kritikal ang kasalukuyang position ni XRP ngayon. Binanggit po ni Bird dito ang mga nangyari noong taong 2021 at saka 2024, kung saan matapos mabasag ang unang resistance ay sumunod po ang isang agresibong pag-akyat. Ang ganitong historical reaction ay hindi po aksidente. Ito ay indikasyon ng market memory. Kapag nakikita ng mga traders ang parehong kondisyon, nagiging mas mabilis ang kanilang reaction. Para sa atin bilang mga traders, ang ganitong setup ay parang pamilyar na kwento na alam na natin ang posibleng kasunod kung mananatiling buo ang structure. Ngayon, mas malaga pa ang ikalawang resistance level dahil dito po nagsisimula ang full price discovery. Dito lamang nakapasok sa XRP noong taong 2014 at saka 2017 at pareho itong nauwi sa cycle highs. Sa ngayon ay nasa ibaba pa lang tayo ng unang pinto. Ngunit kapag ito ay tuluyang nabasag, ang atensyon ng market ay lilipat agad sa mas mataas na antas. Kung mangyari ito ngayong buwan na ito,
hindi na nakapagtataka ang bagong all-time high. At dito naman sa sunod na balita ay ano po ba ang ibig sabihin ng MACD Golden Cross na XRP sa mas mataas na time frame. Ang MACD Golden Cross sa 5-day time frame ay isang bihirang signal at kadalasan ay tahimik itong lumalabas. Hindi ito pang day trade, kundi pang trend confirmation. Nang mag-cross po pataas ang MACD line sa signal line, yan, malapit po sa zero level, sabay ring naging green ang histogram. Kaya yan, nakikita po natin dito sa chart na ibinahagi ni Chart Nerd. Ipinapakita nito na ang momentum ay hindi lamang huminto, kundi aktual na lumipat sa positive direction. Kaya para sa mga technical traders, ito ay isa sa pinaka-importanting pagbabago sa trend. Ngayon, ang 5-day time frame ay mahalaga dahil tinatanggal nito ang ingay ng short-term volatility. Ang ganitong signal ay mas matibay at mas matagal ang epekto. Ayon po rito kay Chart Nerd, ang contraction ng histogram bago ang flip ay indikasyon ng pagkapagod ng mga sellers. Hindi po biglaan ang pagpasok ng mga buyers, kundi dahan-dahan, ngunit kontrolado. Ito ang klaseng accumulation na madalas nauuwi sa mas sustainable na rally. Hindi lang spike na mabilis ding nawawala. Huling beses na lumabas ang ganitong signal ay noong July 2025. At alam natin kung ano ang sumunod, isang bagong all-time high. Ngayon ay may kahalintulad na curvature ang MACD. Patag muna bago umangat. Kapag nagpatuloy ang green histogram at umakyat sa zero line, mas lalong lalakas ang kumpirmasyon. Kapag sinabayan ito ng pananatili na XRP sa itaas ng $2 support, mas tumitibay po ang bullish scenario para sa susunod na yugto. Dito naman, sa sunod nating balita, ay ano po ba ang mensahe ng isang early Bitcoin investor para sa mga nanatili kay XRP? Ang mensahe po ni Pampios dito ay hindi tungkol sa hype, kundi tungkol sa pagtitiis. Ang pananatili kay XRP sa loob ng maraming taon ay hindi aksidente. Ito ay serye ng paulit-ulit na desisyon sa gitna ng duda, katahimikan at kawalan ng kumpirmasyon. Para sa atin na matagal ng holders, alam natin ang pakiramdam ng manatili kahit walang pumapalakpak. Ang ganitong endurance ay bihirang makita sa market. Binigyang diin din niya ang mahabang panahon ng pressure, lalo na sa gitna ng legal battle ni Ripple laban sa SEC. Ang isyong ito ay nagtakip sa tunay na development na nangyayari sa likod ng kortina. Maraming nag-akala na walang galaw, ngunit ayon kay Pampius, ang institutional systems ay hindi binubuo sa harap ng kamera. Kailangan ito ng oras, tahimik na trabaho at matinding pagsusuri. Ngayon ay tila nagbabago ang tono. Hindi na maingay, ngunit may direksyon. Ayon sa kanya, ito ang yugto kung saan ang paghahanda ay unti-unting nagiging execution. Ang respeto po niya ay ibinigay sa mga nanatili at sa pamunuan ng Ripple. Para sa atin bilang mga holders, ang mensaheng ito ay paalala na ang matagal na paghihintay ay maaari pong may katapat na malinaw na resulta. At sa balita naman na ito ay bakit ikinukumpara ang kasalukuyang XRP structure sa unang parabolic phase ni Bitcoin. Ang chart comparison po ni Steph ay nakabase sa long-term structure. Ayan po yung kanyang chart comparison dito na nakabase po sa long-term structure, hindi po sa emosyon. Ipinakita po niya na si Bitcoin noong taong 2012 ay nasa presyong halos kapareho ng kinalalagyan ni XRP ngayon. Parehong nasa base ng parabolic curve at parehong hindi pa umaangat ng malayo. Pero sa long-term technical traders, para po sa mga long-term technical traders, ang ganitong position ay mahalaga.
dahil dito madalas nagsisimula ang pinakamalalaking galaw. Ang consolidation ng XRP sa paligid ng $2 na price level ay eksaktong lugar kung saan nagsimulang umangat ang curve. Hindi ito bigla ang pagsabog, kundi paghahanda. Ganito rin ang nangyari kay Bitcoin. Matagal muna bago ang tunay na expansion. Ang chart ay nagpapakita ng presyong malapit sa curve ay mas may potensyal kaysa sa presyong sobra na ang layo. Dahil mas kontrolado po ang risk sa ganitong yugto. Ngayon, kung uulitin po na XRP ang buong parabolic move, ang theoretical target ay lampas sa $1,000. Yan, napakatindi po niyan, $1,000. Hindi po ito short-term prediction, kundi mathematical projection batay po sa historical behavior. Kaya para po sa atin bilang mga investors, malagang maunawaan na ang ganitong analysis ay tungkol sa positioning, hindi po sa eksaktong timing. Ang kasalukuyang presyo ay maaaring isa sa mga pinaka-importanting zone sa buong cycle. At dito na po tayo sa panghuling balita, kung saan ay meron po tayong katanungan na posible bang maulit na XRP ang kanyang 2017 rally base sa kasalukuyang structure. Ang chart po rito ni Chart Nerd ay nagpapakita ng malinaw na pagkakahawig sa pagitan po ng 2016 setup at ng kasalukuyang galaw. May double top, weak drop, at mahabang consolidation. Ang ganitong pattern ay madalas makita bago ang malalakas na breakout. Sa loob ng mahigit isang taon ay pinuprotektahan ng XRP ang multi-month support. Para sa atin bilang mga traders, ang ganitong depensa ay indikasyon ng malakas na demand sa ilalim. Ang isang mahalagang signal dito ay ang RSI reset. Yan po yung indicators na nakikita natin dito sa ibabang bahagi ng chart ni Chart Nerd. Ito po ay indikasyon na ang momentum ay nag-reset mula sa overextended state. Nangyari ito bago ang 2017 rally at muli itong lumalabas ngayon. Kapag nag-break sa XRP palabas ng consolidation zone, maaring mabilis ang galaw dahil manipis ang resistance sa itaas. Ang ganitong setup ay madalas hindi nagbibigay ng maraming babala. Ngayon, kung susundin po ang parehong sequence, posibleng makita ang double-digit targets sa cycle na ito. Ngunit, mahalaga ang pagpapanatili ng support dahil kapag ito ay nabasag, mawawala ang bullish structure. Sa ngayon, ang chart ay nagpapakita ng balanse na pabor sa upside. Yan, balance po na favor sa pataas. Yan, pagtaas na direksyon. Ang susunod na mga buwan ang siyang magsasabi kung sa XRP ay handang sundan muli ang yapak ng taong nakalipas na taong 2017. At ayan, sa kabuuan ang sabayang paglitaw po ng super cycle narrative, historical patterns at saka high time frame indicators ay hindi po basta-basta. Hindi ito garantiya, ngunit malinaw na may namumuong struktura na pabor kay XRP. Para sa atin, ang pinakamalaga ay hindi ang prediction, kundi ang eksaktong peak. Yan. Hindi po mahalaga, ulitin ko po. Ang pinakamalaga ay hindi po yung prediction or yung pag-predict sa eksaktong tuktok or peak price, kundi ang pinakamalaga ay ang pag-unawa kung nasaan tayo sa cycle na ito. Kung magpapatuloy po ang ganitong kondisyon, maaring ang taong ito, 2026, ang maging taon kung saan mas mauunawaan ng market kung sino ba talaga si XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood at panoorin na rin po ninyo ang suggested or recommended na video natin dito.